Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At kami po ay nagagalak na makasama po kayong lahat ngayong umaga sa ating pong pagsamba, sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayong umaga, ang ating pong paksa ay ang buhay sa kabilang buhay. Ano ho? Ang buhay sa kabilang buhay. Lucas chapter 16, verse number 19 to verse number 31. Nais ko pong ating mabasa upang makita po natin yung buong kwento. Ang sabi po ng verse number 19, wika ng ating Panginoong Jesucristo ang mga salitang ito. Ang sabi po ng verse, mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulube na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ang mga mumo na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman, o at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulube, at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades, na nasa pangapagdurusay, itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Dadabwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro ay sa gayon din paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamani ko nga sa iyo, Ama, suguin mo sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila ay mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y si. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa inyong biyaya sa aming buhay, na kami po ngayong umagang ito ay niloob mo na mapabilang sa mga taong mabubuhay pa. Hindi po lahat ng tao ay niloob at pinalad mabuhay ngayong araw na ito. Kaya po ngayong umaga, amin pong tinitingnan, dinadama, at kinikilala ang dahilan kung bakit buhay pa. Hindi dahil kami malakas, hindi dahil kami matalino, kundi dahil ng inyong biyaya, kami po ay buhay pa ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa buong linggong dumaan, ang lahat ng aming ginamit, ang lahat ng aming kinain, ininom, inihinga, ay hindi po galing sa aming sarili, galing sa labas, galing sa inyo, galing sa inyong kahabagan sa aming buhay. Kaya po ngayong umagang ito, narito kami, narito po sa inyong iglesia, sumasamba, nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Daladala din po namin ngayong umagang ito ang aming buong pagkatao, kasama ang pagkilala sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Batid niyo po aming Diyos ang aming mga pagkukulang. Alam niyo po ang aming mga mali na ginawa at mga tamang bagay na hindi namin ginawa. Panginoon, ang aming mga ginawang kasalanan at ang mga kabutihang hindi namin nagawa
O banal na Diyos, ang mga ito'y kasalanan. Kaya po ngayong umagang ito, kami po'y humihingi ng pagkapatawad at paglilinis. O Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. At kami po'y kumikilala sa kasapatan at dahilan ng kapatawaran ng kasalanan. Walang iba kundi ang dugo, kamatayan, persona ng aming Panginoong Hesukristo. Ngayong umagang ito, Panginoon, batid niyo po ang layunin ng inyong iglesia sa amin pong gawaing ito. This is an evangelistic campaign. Pangangaral ng iyong ebanghelyo. Nais po namin na sundin ang kalooban mo bilang pagtugon sa iyong dakilang komisyon at bilang iyong pag-ibig sa mga tao. Panginoon, nais po naming maipahayag ang ebanghelyo upang ang mga tao ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Lord, I pray kung meron man dito sa aming kalagitnaan na hindi pa alam kung saan siya pupunta pag namatay, Panginoon, ngayong umagang ito, kausapin mo po siya sa inyong habag at biyaya. Buksan mo ang kanyang unawa, kumilos kayo sa kanyang puso. Tulungan mo ang kanyang kalooban na makapagpasya na ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kami po'y nagsusumamo sa inyong biyaya. Ang kaya ko lang pong hagipin o abutin ay ang tainga, pero hindi ko po kayang abutin ang puso ng aming mga kaibigan na naririto. Panginoon, samahan niyo kami sa aming pag-aaral, sa aming pong pagbubulay. O banal na Diyos, pangusapan niyo po kami. We recognize our need and the presence of the Holy Spirit. Without Him, we can do nothing, Panginoon. Salamat po ng marami, purihin kayo na kami po'y nagkasama-sama at nakadalo sa iglesyang ito ngayong pong umagang ito. Purihin ang iyong pangalan. Ito po'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Ang buhay sa kabilang buhay. O yan. Yan po ang ating pag-aaral. Oho. Isinabay po natin, alam naman po nating tuwing Nobyembre, ay atin pong inaalaala ang araw ng mga patay at tayo po ay umaalaala sa ating mga mahal sa buhay na lumisan. At ang isang termino na ginagamit natin para ilarawan ang patay o ang ating mga mahal sa buhay na namatay, ang tawag natin ay sumakabilang buhay. Sumakabilang buhay. So ibig sabihin, doon sa ating lingwahe, ay mayroong dating ng paniniwala na yung ating mga namatay ay pumunta sa kabilang buhay. Opo. Maraming paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Oho. So, pero ngayong umagang ito, ang ating pong pakikinggan ay walang iba kundi ang testimonya mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Oho. So, nasaan nga ba ang mga patay? Oho. Nasa sementeryo, sabi ng iba. Oho. Lumipat na sa ibang uri ng buhay, sabi ng iba. Sabi ng iba, nasa langit. Yung iba naman, ang sabi, namamahinga. Okay, maraming pananaw o paniniwala tungkol sa mga patay. Ngunit ngayong umaga, ay hawak-hawak ko po ang isang dokumento o isang tala na mismong binitawan ng ating Panginoong Hesukristo. Oho. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsalaysay ng kwentong ito at kanyang ipinakita ang buhay sa kabilang buhay, mga minamahal. So, sana po ngayong umagang ito'y makita po natin ito. Sapagkat bilang tao, tayo po'y nagsisikap sa maraming pagsisikap. Tayo naghahanda sa maraming paghahanda. Ngunit may isang bagay na hindi natin napapansin sa ating buhay, hindi natin pinaghahandaan. Ang ating pinaghahandaan ay lahat ng panahon bago ang kamatayan. Pero yung pagkatapos ng kamatayan, yung tinatawag na kabilang buhay, mga minamahal, ay tila baga hindi pinapansin o pinaghahandaan ng sangkatauhan. Oho, tila baga walang pakialam, mga minamahal. Kaya po ngayong umagang ito, ay atin pong titingnan ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa buhay sa kabilang buhay. Life after death. Opo. Dito sa ating talatang binabasa o binasa, tinan po natin, sana mailagay natin sa screen. Dito lang naman po tayo
mag-aaral. Dito lang naman po tayo iikot ng atin pong pag-aaral. Ang sabi po ng Lucas chapter 16, verse number 19. Tingnan niyo po ang sabi ng talata and verse number 20. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Napakapayak, napakasimple, madaling unawain. Ipinakikita ang kanyang yaman sa uri ng damit na meron siya. Napakaganda ng kanyang kasuotan. Ang sabi ay kulay ube at maselang lino. Hindi ko na tuong ipapaliwanag pa yung lalim niyan, pero sa pag-aaral, napakamamahalin, napakamahal ng uri ng damit na yan. Hindi lamang ipinakikita ng kanyang damit ang kanyang kayamanan, ipinakikita rin ng kanyang pagkain ang kanyang kayamanan. Tingnan niyo yung sabi ng verse, araw-araw. Hindi sinabing buwan-buwan, hindi sinabing by occasion lamang. Ang sabi ng talata, araw-araw ay kumakain ng sagana. Yung word na sagana, ang dating bagay tila piyestahan. Ito yung uri na talagang sabihin na natin talagang grabe po yung masasarap, grabe yung dami ng pagkain na kanyang kinakain sa araw-araw. Masarap ang kanyang buhay, mga minamahal. Napakasarap ng kanyang buhay. Yan po ang ating nakikita. In the contrast, sinabi ng ating Panginoon sa verse number 20, verse number 20, at isang pulube na ang pangalay Lazaro. Pakinggan niyo po ha. Lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. So ang liwanag, mahirap, pulube, dukha. Ang pangalan, Lazaro. Nasusundan niyo po? Ang kanyang itsura, kung titinan mo yung mayaman, maselang lino. Kulay ube. Pag titinan mo yung mahirap, lipos ng mga sugat ang iyong makikita. At inilalagay sa kanyang pintuan. Yung pintuan dito, it is a big gate, malaking gate. Ito po ay main entrance, kitang-kita. Hindi po ito isang simpleng gate lamang. Ibig sabihin talagang mayaman po ang taong ito. Anong ginagawa niya doon sa pintuan ng mayaman? Ang sabi po ng verse number 21, naghahangad na mapakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Ano daw po ang ginagawa niya doon, mga minamahal? Grabe po ang buhay na ito. Naghahangad lang po siya ng mumo, yung mga crumbs na nalalagdag doon sa dulang ng mayaman. Sa pag-aaral, merong isang pagsilip na noong unang panahon, wala naman tissue. Ang pamahid, tinapay. Pamahid yan. At yan itinatapon. At yung itinatapon na yon, mga minamahal, ay pinupulot o kinukuha ng mahirap. Ito yung tipo na kumbaga sa panahon, talagang wala siyang maaasahan. Kumbaga pag nakita siya ng basura, ay talagang kumikinang na ang mata niya. Pag-asa na sa buhay niya. Meron akong makukuha dito. Minsan nalaman ko, yun daw palang mga tirang pagkain sa Jollibee at McDonald's. Kung totoo yun. Sa mga fast food chains. Basta na lang yung hindi binibigay, tinatapon na lang. Dahil siguro sa tinatawag na pag-iingat, kung saang pag-iingat, tinatapon lang. Yung mga pagkain na yon. Could you imagine that? Libo-libo, tuni-tuniladang pagkain ang itinatapon just for the sake ng pag-iingat sa pangalan at sa tinatawag na mga economic considerations. Pero ang daming kumakalam na sikmura sa lansangan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maabot ng kaisipan. At mga minamahal, ang sabi ng talata, lumapit pati ang mga aso.
Alam niyo, sa pag-aaral sa Palestine noong unang panahon, ang aso ay hindi, ano sabi doon? Man's best friend. Ang aso po ay kilala noong unang panahon as, tagakain ng mga dumi-dumi. Scavengers. Yan po yan. Kumbaga sa panahon natin, ipis. Naririyan sila. Ganun ang tingin. At walang nakakapansin dun sa mahirap, kundi yung aso. At lumalapit sa kanya at hinihimura ng kanyang mga sugat. Alam niyo, ang aso, ang ginagawa niya sa kanyang sariling sugat, yun din ang ginawa niya doon sa sugat ng mayaman. Hindi ko alam kung naaawa, sugat ng pulubi, hindi ko alam kung naaawa siya o kung ano ang dating doon sa aso. Hindi na ho natin kailangan bulain. That's not the main thing in this story. Pero inyo pong tingnan na ang gusto kong ating makita, bago sabihin ng Panginoon ang buhay sa kabilang buhay, nagbigay siya ng isang senaryo ng buhay bago ang kabilang buhay. This is the reality of life. At makikita natin ang pagkukumpara ng buhay bago ang kabilang buhay. Let me mention to you, with the contrast nitong dalawang ito, mga minamahal. Ang isa ay mayaman, ang isa ay pulubi. Ang isa ay nadaramitan ng mamahalin at maringal na damit, ang isa ay nababalutan ng sugat. Ang isa ay nagtataglay ng makinis na balat, ang isa ay lipos ng mga sugat. Ang isa ay may permanente at magandang tahanan, ang isa ay inilalagay lamang sa pintuan. Ang isa ay nasa loob ng mansyon, ang isa ay nasa tarangkahan o gate lamang. Ang isa ay nababakuran, merong pang gate ang bahay. Ang isa ay nasa kahubaran. Ang isa ay nasa kabusugan, ang isa ay nasa kagutuman. Ang isa araw-araw ay piyestahan, ang isa araw-araw ay tuyong subo lamang, mumo lamang. Ang isa ay kasaganaan, ang isa ay kasalatan. Ang isa ay mayroong halos ng lahat, ang isa ay wala halos ng lahat. Ang isa ay di binanggit ang pangalan, pero kilala sa lipunan. Wala hong binigay na pangalan doon sa mayaman. Yun hong isang pag-aaral tungkol sa pangalan niya na Divis or Divis, yun po ay Latin word for rich man. Kumbaga, that is just a Latin word for rich man. Pero, ang nakapagtataka dito, ang isa ay di binanggit ang pangalan, yung mayaman, pero kilala sa lipunan. Ang isa ay binanggit ang pangalan, pero walang dating sa lipunan. Ang isa ay pinapalakpakan, ang isa ay hindi pinapansin, hindi pinaparangalan. Ang isa ay larawan ng katagumpayan, ang isa ay larawan ng kabiguan. Ang isa ay tila pinagpala, ang isa ay tila sinumpa. Actually, ang paniniwala ng mga kausap ng Panginoon dito, yung mga Pharisees, ang kalagayang pisikal ay indikasyon ng pagpapala ng Diyos. Pag ikay mahirap, ikay sinumpa. Pag ikay mayaman, ikay pinagpala. Pero alam ng Panginoon ang puso ng mga Fariseo at mga relihiyosong ito kung gaano katindi ang kanilang pag-ibig sa pera at kayamanan. Ito po yung kwento, ito yung kanyang istoryang ipinakita sa mga taong nakikinig. Ang isa'y maraming kaibigan, ang isa ay nilalayuan. Aso lamang ang kaulayaw. Ang isa ay nasa katuwaan, masayang-masaya araw-araw. Ang isa ay nasa kalungkutan, naghahangad ng mumu lamang. Ang isa ay nasa kalakasan, ang isa ay nasa kahinaan, kung hindi dalhin, inilalagay sa pintuan ng mayaman. Alam niyo yung word na inilalagay sa Greek? Hindi daw po yan ay nilalagay na parang yung ipinapatong. The Greek word is being thrown away. Tinatapon. Mga minamahal. Ang isa ay nang mamatay, ang sabi nung talata, tingnan nga natin nung sila mamatay, verse number 22. Verse number 22. Diyan lang po tayo. I trust the word of God na sana'y kumilos sa ating mga puso. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Take note of the difference. Nung mamatay ang pulubi, walang sinabing inilibing.
Nung mamatay ang mayaman, ang sabi, inilibing. Oo. Sabi sa mga pag-aaral, baka itinapon na lang. Ang isa ay may marangal na libing. Marahil siguro, kung sa panahon natin ngayon, pag marangal na libing, nakakaruwahi pa. Ang dami, ang magaganda sasakyan. Pero ang isa, wala. Ang isa'y nasa kaaliwan, ang isa'y nasa kahirapan. Pagkakaiba ng buhay, pagkakaiba ng buhay, ipinakita dito sa atin, mga minamahal. Parang unfair ang buhay. Parang unfair ang buhay. Bakit mayroong napakatayog, mayroong naman napakababa? Kapag tiningnan natin doon sa panlabas, tayo magkakaroon ng question, magkakaroon tayo ng mga tanong. Nasaan ang pagkakapantay-pantay? But hey, hindi pa tapos ang istorya. Hindi pa tapos ang istorya. Ang istorya ng buhay mo ay hindi hanggang lupa lamang. Ang istorya ng buhay mo ay hindi hanggang dito lamang. Yes, maaaring naabot mo ang lahat. Naabot mo ang, sabi ngayon, naabot mo na ang pwedeng maabot, nalaman mo na ang pwedeng malaman, narating mo na ang lahat ng pwedeng marating, mga minamahal. Pero tandaan mo, sa kwentong ito, mga minamahal, ipinakikita, hindi hanggang diyan ang istorya ng buhay natin bilang mga tao. Mga minamahal, hindi yan ang tuldok ng buhay. Kung atin tinitingnan, at yan lang tayo titingin, sa tinatawag na panlabas sa kalagayan ng buhay, masasabi natin, very unfair ang buhay. Pero kapag atin tiningnan ang salita ng Panginoon, makikita natin ang tunay na kayamanan. Alam nyo, nasa-sense ko sa verse na ito, talagang idinadrive ng Panginoon ang tunay na kayamanan. Ngayon, tingnan natin, di pagkukumpara yon. Merong isang natatanging pagkakaiba na meron akong na ating napansin. Natatanging pagkakaiba. Balikan niyo po yung kwento, verse 19 and verse 20. Mayroon ngang isang taong mayaman. Wala nang kasunod na pangalan. Verse 21, at isang pulubi na ang pangalay Lazaro. Take note of the difference. Yung mayaman, walang pangalan. Yung pulubi, may pangalan. Ang binigyan ng pangalan dito ay ang pulubi at ang pangalay Lazaro. Alam niyo po kung anong ibig sabihin sa Greek ng Lazarus? Ang pangalang Lazarus, ang ibig sabihin ay God helps. Ang Diyos ay tumutulong. How on earth na ang pangalan ng mahirap na ito, ang Diyos ay tumutulong? Nasaan ang tulong? Nasaan ang pruweba ng tinatawag na presensya ng Diyos sa buhay niya? Physically, materially, mga minamahal. Kapag sa panlabas tayo tumingin, mas bagay ang pangalan ng pulubi na maging pangalan ng mayaman. Ngunit kung sa panloob tayo titingin, ang kalagayang espiritual, makinig po kayo, ang kalagayang espiritual ang tunay na nagsasabi kung tunay ba tayong pinagpala o hindi. Mga kapatid, inyo pong pakinggan ang aking sinabi. Hindi ang kalagayang pisikal ang talagang nagdi-determine o nagsasabi kung talagang ikay tunay na pinagpala o hindi. Ang nagsasabi niya, yung kalagayang espiritual natin. Kaya tatanungin kita ngayong umaga, pag ikay namatay, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Hindi ang tanong ko kung mayaman ka. Hindi ang tanong ko kung marami kang pera. Hindi ang tanong ko kung kumakain ka ng sagana. Hindi ang tanong ko kung anong klaseng damit ang sinusuot mo araw-araw. Ang tanong ko, pag ikay namatay, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Mga minamahal, isa pang pagkakaiba na akin napansin.
Hindi nagsalita ang pulube nung siya'y nasa kahirapan sa lupa. Ngunit ang mayaman, nang siya'y nasa kahirapan sa kabila, siya'y nagsalita. Walang anumang salita ng pagmamakaawa, pagrereklamo at pakikiusap na tila baga ang dating sa akin, kinikilala ng kanyang sarili ang pagiging karapat-dapat lamang niya sa sitwasyong pinagkaitan ng magandang kapalaran. Ngunit ang mayaman na nasa kahirapan ay maraming nasabing salita na mayamay ating pag-aaralan. Anong ibig kong sabihin? Alam nyo, pagkaitiyak palangit, anuman ang sitwasyon ng inyong buhay, mayroon tinatawag na matahimik na pagpapasalamat. Hindi yung maingay na pagrereklamo. Na tila baga ang dating ng mga tao ngayon kapag dumadating at sumasad sa problema ay parang karapat-dapat akong pagpalain, karapat-dapat akong buhayin, karapat-dapat akong lingapin, karapat-dapat akong tingnan ng Panginoon. Mga minamahal, hindi po yan ang tunay na kalagayan natin sa espiritual pag atin tinignan. Kapag tinignan natin ang katotohanan ng kasalanan, ni isang patak na mumo, hindi tayo karapat-dapat mula sa Panginoon. Napansin po natin yan. Ngayon, tapos na. Yan na po ang buhay natin. Iba-iba ang kalagayan. Pero, ano po ang sunod na nangyari? Napaka-plain ng kwento. Verse number 22. Ano nangyari sa istorya ng dalawang nasa tuktok at nasa kababaan? Kumbaga nilagay na ng Panginoon sa extreme Doon sa pinakamayaman na at pinakamahirap niya, doon niya inilagay ang dalawang klaseng tao na ito o yung kalagayan ng buhay. Puntahan natin ang nangyari sa verse number 22, mga kapatid. At nangyari. Nandiyan po ba kayo? Bakit namin binabasa yung verse? Kasi ang gusto po namin, makita nyo mismo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi po yung narinig ko sa Baptist. No. Maganda po yung nabasa ko sa Bible. Narinig ko sa salita ng Diyos. Amen? At nangyari, di napigilan, namatay ang pulube. Tapos na ba? Hindi po. At siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Nung mamatay ang pulube, dumating yung mga tinatawag na heavenly host, mga angels, sabi yung mga anghel mga tagapaglingkod na espiritu ng Diyos. Ang sabi, dinala. Hindi ko alam kung paano ang pagkakadala, kung parang baby. Yung hirap na hirap sa buhay. Hindi ko alam kung paano kinarga. Tingin ko ang dating dinala parang yung pharaoh na dala-dala doon sa Greek word ng 2 Peter 1:21. At dinala sa sinapupunan ni Abraham. Mahalaga po yung word ni Abraham para maintindihan natin bakit yung pulubi ay nasa langit. Ang keyword dyan ay si Abraham. Ngayon po, ating unahan na. Ibig bang sabihin, lahat ng mayaman nasa impyerno at lahat ng mahirap nasa langit? Hindi po. Kasi si Abraham, sobrang yaman yan. Pero nasa langit. Kaya mamaya, sisilipin natin, bakit si Abraham ay nasa langit? Yun din ang dahilan kung bakit yung pulubi nasa langit. So mayaman man o mahirap, iisa ang dahilan kung bakit nasa langit. Opo, sisilipin natin yan. Kayo po ba'y gising pa? Baka kayo ay tulog na dyan. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Yun ang sabi ng talata. At ano sabi ng verse? At sa Hades. Madali hong intindihin yung Hades. Pinagtatalunan yan ng ilang natin mga, sabi libingan daw yon. Sabi ng ilang paniniwala. Hindi ko nababanggitin kung anong pangalan ng paniniwala. Pero dinefine naman yung Hades Kung libingan yan, bakit? Nasa pagdurusa. Kayo ba nakakita ng libingan na nagsisigawan yung mga tao at nahihirapan?
So hindi libingan yan. Right? Yun ang tamang interpretation ng Bible. Dinefine yung Hades eh. Ay itiningin niya ang kanyang mata, natanaw sa malayo si Abraham, si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Ano po ang aking gustong bigyan ng diin muna dyan sa part na yan? Ang pintuan sa kabilang buhay. Ang pintuan sa kabilang buhay ay ang kamatayan. Kamatayan. Pansinin natin ang ilang bagay sa kamatayan. Walang nirerespeto o iniilagan ang kamatayan. Mayaman man o mahirap, hari man o alipin, nag-aral man o hindi, mataas man o mababa, walang nirerespeto ang kamatayan. Parehong dumating sa mahirap at mayaman. Naalala ko isang kwento. Tayo muna magkwento para kayo magising. Dumating daw sa kamatayan, si kamatayan dun sa bahay ni Pedro. Kumatok. Pagsilip ni Pedro, ako si kamatayan. Ikaw ang una sa listahan ko. Ngayong gabi kukunin kita. May kwento lang. Para lang tayo medyo magising. Ay sabi ni Pedro, ay siya, ito muna ho, ako pala ho ang una sa listahan, kayo muna pumasok at kayo magkape. Pasok kayo dito, kayo magkape. Pinagkape ni Pedro daw, si kamatayan. Ay habang nagkakape nakatulog, si kamatayan, ay ang ginawa ni Pedro, binura yung lista sa una, nilagay sa huli. Ay mahaba yung 1,000 yun eh, yung kukunin ng araw na yun. Nilagay daw sa huli. Pag-gising ngayon ng kamatayan eh, ikaw pala Pedro yung mabait. Siya, ako yung nagbago na ng desisyon. Hindi ko nakukunin yung nasa una. Yung na lang nasa huli. Kaya wala pa rin ligtas yan. Pag-uwi nyo sa bahay, maalala nyo eh. Hindi yung mensahe. Okay, pinatatawa ko lang, mga minamahal. Kami naman ng mga Baptist, marunong din mag-joke. Masasaya din naman ho tayo. Hindi nga lang tayo masyadong maingay. Pantay-pantay lahat ng tao sa kamatayan. Sabi nga, death is the greatest equalizer. Yes, narito ka, narito yung isa, but in death, magpapantay tayong lahat. Walang anumang tataglayin ka, makinig po kayo, na may kapangyarihan upang iwasan at talunin o takasan ang kamatayan. Lahat ay kapos, kulang at baog pagdating sa kamatayan. Walang sapat na pera, walang sapat na lakas, walang sapat na lusog, walang sapat na protection, walang sapat na pagkain, walang sapat na talino, walang sapat na karunungan ang tatapat upang talunin, iwasan, takasan ang kamatayan. Wala po mga minamahal. Alam nyo, sa lahat ng pagsisikap ng tao, hanggang ngayon, ang hindi nila magapi-gapi at matalo-talo, kamatayan. Tumalino ng tumalino ang tao. Pinagsikapan ang lahat ng bagay. Pero yung kamatayan, nananatiling realidad sa buhay ng tao. Tama po ba? Binakuran ng mayaman ang kanyang sarili ng mga magagandang kalalagayan sa buhay, mga bagay na maipagmamalaki. Pero nung kumatok ang kamatayan, mga minamahal, at the moment, ang sabi nung talata, namatay ang mayaman. Walang kapangyarihan o kakayahan o anumang bagay na ating tataglayin sa lupa. Upang makatawid. Walang kapangyarihan o kakayahan o anumang bagay na ating tataglayin sa lupa. Ang pwedeng pumigil upang tayo'y tumungo sa kabilang buhay. Iiwanan natin ang lahat, tanging kaluluwa lamang ang makatatawid mula sa buhay. Patungo sa kabilang buhay. Everything, iiwanan. Pinaghiwalay o paghiwalay ng katawan sa kaluluwa. Ang sabi ng talata, inilibing ang katawan at dinala sa kabilang buhay ang kaluluwa. Pero ang tanong natin ngayong umaga,
Bakit parehong namatay? Mga minamahal, bakit parehong namatay? Mayaman, mahirap. Anong common denominator? Anong totoo sa mayaman na totoo din sa mahirap? At anong totoo sa mahirap na totoo din sa mayaman na naging dahilan ng kamatayan? Magkaiba sila tama? Sa lahat ng bagay, magkaiba sila. Pero ang tanong, bakit dumating ang kamatayan sa kanila parehas? Anong dahilan? Ang sabi po ng ilang mga talata na aking babasahin, mga kapatid. Hebrews 9:27. Hebrews 9:27. Please, Hebrews 9:27. Bakit ang tao'y namamatay? At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Maliwanag ang paliwanag ng Bible. Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Sa pantalata, Romans 6:23. Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nabasa niyo po? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Oho. Mayaman at mahirap, mayaman o mahirap, ano yung common ground? Bakit ang tao ay namamatay? Ang paliwanag ng Bible, mga minamahal, kasalanan. Kasalanan. Dahil ng kasalanan. Psalms chapter 7, verse 11 to 13. Gusto ko pong inyong makita ang mga verse na ito, mga minamahal. Psalm 7, verse 11 to 13. Pakinggan niyo po. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Verse 12. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihahasa ang kanyang tabak, kanyang iniakma ang kanyang busog at inihanda. Pansinin niyo yung 13. Inihanda rin naman niya ang mga kasangkapan ng kamatayan at kanyang pinapagniningas ang kanyang mga pana. Opo. Ang liwanag ng talata, ang Diyos ang naghanda ng kasangkapan ng kamatayan. Sa pantalata, Romans 5:12. Romans 5 verse 12. Ano pong sabi ng verse? Kaya nga, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Mga minamahal, makinig po kayo. Alam niyo kung bakit walang cure ang kamatayan? Dahil ang problema ay hindi pisikal. Kahit anong gawin mo dyan, mamamatayan. Dahil ang problema'y nanggagaling sa loob. Ang tawag ay kasalanan. Paano ba natin i-define ang kasalanan? Magbigay lang tayo ng 2 talata kung paano natin sisilipin ang kasalanan. Romans 1:21. Kung atin titinan ang puso ng kasalanan, ano bang ibig sabihin yan? Romans 1:21. I think this verse captures the essence of sin. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso'y pinapagdilim. Ano nakikita natin doon sa kasalanan? Yung kasalanan na naroroon sa ating puso, iyan ang nagdidikta o gumugobyerno ng ating trato sa Diyos na may malaking ginagawa sa ating buhay. Na sa halip na pasalamatan at kilalanin, ang sabi ng talata ay winawalang kabuluhan at hindi pinapansin.
Romans 3, verse 10 to 12. Romans 3, verse 10 to 12. Anong sabi ng talata? Sige po. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11. Walang nakatatalastas. Take note of this verse. Walang humahanap sa Diyos. Oho, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis. Magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Makinig po kayo. Ang puso ng kasalanan ay yung pagtrato mo dun sa lumikha sa'yo, dun sa bumubuhay sa'yo, dun sa tunay na kumakalinga sa'yo, na bagamat ang katotohanan, galing sa Kanya ang lahat ng meron ka. Galing sa Kanya ang lahat ng ginagamit mo para mabuhay. Pag tiningnan yung puso nating mga tao, makikita walang pag-ibig, walang interes, walang pagpapahalaga, walang ligaya sa ating Panginoon. Kitang-kita yan sa ugali ng tao. Napakasimple. Kanina nung ako'y papunta rito, sabi ko, pasa kaya itong mga taong ito? Iniisip ba nila ang Diyos? Pasaan sila ngayong araw na ito? Marami ngayong araw na ito, ang hinahanap ay pera, ang hinahanap ay karera, ang hinahanap ay kung ano, pero hindi nila hinahanap ang Diyos. Mga minamahal, inyo pong namnamin yan. Oho, ipinakikita ng kasalanan, ipinakikita nito kung gaano natin nilalapastangan, niwawalang galang, niyuyurakan ang dangal at halaga ng Diyos na bumubuhay at bumuhay sa atin. Nais kong basahin ang talatang ito. Inyong tinanto. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and verse number 10. 1 Corinthians chapter 6, verse number 9 and verse number 10. Saan kumukuha ang tao ng ligaya? Saan siya nakakakuha ng kapayapaan? Saan siya nagkakaroon ng ngiti at saya sa buhay niya? Anong hinahanap niya? Ito ang sabi ng talata kung saan nagmumula ang kanyang kaligayahan, ang kanyang kapayapaan, o ang kanyang katiwasayan sa buhay. Tingnan niyo ang sabi ng talata. O hindi ba ganyan nalalaman ang mga likoy hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Doon pa lang sa verse na yan, sinasabi na, hindi lahat ng tao papunta sa langit, mga kapatid. Huwag kayong padaya. Kahit ang pakikiapid, hinahanap ng tao ang kaligayahan at hinanap niya sa tinatawag na pakikiapid. Wala siyang masumpungang ibang pinagmumulan ng kagalakan. Meron siyang malaking guang sa puso niya. Hinahanap niya sa tinatawag na sexual na kasalanan. Pangangalo niya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangbababae, pakikiapid sa kapwa lalaki, pagnanakaw, kasakiman, paglalasing, panunungayaw, panlulupig. Nandun ang buhay ng tao sa kasalanan. Yun ang hinahanap niya. Meron siyang sinasamba at hinahanap, hindi ang Diyos. Mga minamahal, Revelation 21 verse number 8. Revelation 21 verse number 8. Nais ko pong ating makita ito. Maging maliwanag sa atin ng kasalanan. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiapid, manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ibalik mo kapatid ng konti. Gusto ko po kaya ako binabasa. I do believe. Kapag binabasa natin ang Bible at nababanggit ang mga kasalanan, for sure, nangungusap ang Panginoon at alaman mo na isa diyan ang buhay natin. At yan ay pagpapakita ng kawalang paggalang, pagyurak sa persona at dangal at halaga ng Diyos na bumubuhay at bumubuhay at bumuhay sa atin. At dahil ng kasalanan, tayo namamatay. Piruin mo yon, pagkakatayog-tayog ng iyong narating at naipon, maya-maya babagsak ka. Para kang isang bubuyog
Napakasipag mo maghakot-hakot. Alam niyo yung hakot-hakot? Hinakot mo na ng hinakot. Oho, pero isang araw, babagsak lahat. Oho. Saan nagmumula itong kabiguang ito? Pag binasa yung Ecclesiastes, mararamdaman mo yung pagbubulay ni Solomon. Na kahit anong pagsisikap ng tao, marating ang lahat mamaya, pag dumating ang kamatayan, kabiguan lamang ang kalahatan. Nawawala ng saysay ang lahat, mga minamahal. Saan nanggagaling ito? Nanggagaling ito sa pagyurak ng isang napakadakila at napakataas sa persona na sa paghanap mo ng mga bagay na magpapaliga sa iyo ay nawawalang kwenta at nawawalan ng pansin o hindi mo binibigyan ng halaga, yung pinakamahalaga. Mga minamahal, ang kasalanan ay isang malalim na masamang pagtrato sa Diyos na nasa sa ating puso. Na isang araw, may bayad tayong ibabayad. Ngunit, sa ating kwentong binabasa, hindi lang natin nakita ang pintuan ng kamatayan. Tingnan natin ngayon, umaga, yung mismong buhay sa kabilang buhay. Lucas 16, please, mga kapatid, Lucas 16, verse 22 and 23. Oho. Kung kayo po'y naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, at kung kayo po'y naniniwalang si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, ang kailangan lang nating malaman ngayong umagang ito, yung sinasabi niya. Kailangan lang nating malaman yung katotohanan tungkol sa bagay na ito, ang buhay sa kabilang buhay. Nangyari, namatay ang pulubi, siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Namatay naman ang mayaman at inilibing, at sa Hades na nasa pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. Mga minamahal, tinan niyo po ang Bible. Kayo po ang magsabi. Sagutin niyo po ang tanong ko. Base sa binasa ko, mayroon ba talagang kabilang buhay? Opo, mayroon pong kabilang buhay. The moment na tayo'y mamatay, lilipat tayo sa kabilang buhay. Malinaw po yon. Mayroong kabilang buhay. Pangalawa, base sa verse, kayo po ang sumagot. Ilan ang lugar sa kabilang buhay? Mga kapatid, ilan ang lugar sa kabilang buhay? 22. Baba mo kapatid. 22. Saan nagpunta yung mahirap? Sa sinapupunan ni Abraham. Ang termino natin, paraiso. Saan nagpunta yung mayaman? Impyerno. Dalawa lang po ang lugar sa kabilang buhay. Wala hong tatlo, hindi ho tatlo, wala hong panggitna. Kung narinig nyo na po ang salitang purgatorio, isang malungkot na balita, wala hong purgatorio. Kung totoo ang purgatorio, dapat yung mayaman nagpunta muna sa purgatorio, right? Pero bakit nagpunta agad ng Hades? Kasi wala ngang purgatorio. Oho. Another thing, ilang bagay tungkol sa kabilang buhay, walang hanggan ang buhay sa kabilang buhay. Walang hanggan ang buhay sa kabilang buhay. Bilisan natin ang basa, Matthew 25 verse 46. Matthew 25 verse 46. Ang buhay po sa kabila, walang katapusan. Yung buhay sa lupa, may katapusan. Ang mga ito'y mga paroroon sa walang hanggang kaparusahan, datapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. First, so dalawa, walang hanggan, kaparusahan, walang hanggang buhay. 1 Thessalonians 4:17, para sa mga Kristiyano, kung magkagayon tayo na nabubuhay na nangatitiri, aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So, magpakailanman. Revelation 14 verse number 10.
ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na hahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at sila'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel sa harapan ng kordero. 11. At ang usok ng hirap nila'y napailan lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Oho, nais ko lang pong tingnan po ito mga bagay na ito. Base sa ating nakita, lugar na mayroong kamalayan, conscious, hindi po tulog, hindi ho walang pakiramdam, mararamdaman mo yung kabilang buhay, kita mo, gising ka. Oho, mga minamahal. Kung kaya po ngayong umaga, mas mahaba ho yung kabilang buhay. Kaya po ang challenge sa atin ngayong umaga, hindi lamang ang hinaharap dito sa lupa ang atin dapat tinitingnan at pinaghahandaan. Ang kabilang buhay ay dapat paghandaan. At kapag ang tao'y namatay, tutungo sa kanilang lugar. Napakalinaw po niyan, mga minamahal. Balikan natin ang kwento sa verse, ano po nangyari sa kanila? Verse 23 hanggang 24, basahin natin. At sa Hades na nasa pagdurusay, itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Pansinin niyo po ang mga nangyaring pagkakaiba. Mayroon tayo ditong pulubi na naging mayaman, tapos mayaman na naging pulubi pagkatapos ng kamatayan. Pulubing naging mas mayaman kaysa pagiging mayaman ng mayaman at mayamang naging mas pulubi kaysa pagiging pulubi ng pulubi. Mayroon tayo ditong pulubi na nasa labas lamang, mayaman na nasa loob, pagdating ng kamatayan na baligtad. Mayroon tayong pulubing nasa loob at mayamang nasa labas. Mayroon tayo ditong pulubi na walang pagkain at mayamang sagana sa pagkain. Pero pagdating ng kamatayan, mayroon tayong pulubi na sagana sa makalangit na kabusugan at mayaman na walang kahit ano paman. Mayroon tayo ditong pulubing mayroong pangangailangan, mayamang walang anumang pangangailangan. Pagdating ng kamatayan, mayroon tayong pulubing walang kailangan, mayamang puspos ng pangangailangan. Mayroon tayo ditong pulubi na puno ng paghahangad, mayamang wala ng anumang hahangarin pa. Pagdating ng kamatayan, mayroon tayong pulubi na wala ng anumang hahangarin pa, mayamang puno ng paghahangad. Mayroon tayo ditong pulubing nagtitiis at mayamang nasisiyahan. Pagdating ng kamatayan, mayroon tayong pulubing nasisiyahan at mayamang nahihirapan. Mayroon tayo ditong pulubing kinukutya, mayamang pinaparangalan. Pagdating ng kamatayan, mayroon tayo ditong pulubing pinaparangalan at mayamang kinukutya. Mayroon tayo ditong pulubi na naghahangad ng patak ng mumo, mayamang palaging nasa piyestahan. Pagdating ng kamatayan, mayroon tayong pulubing nasa makalangit na piyestahan, mayamang naghahangad ng isang patak ng tubig sa dulo ng daliri. Mayroon tayo ditong pulubi na naghahangad ng tulong, mayamang hindi nangangailangan ng tulong at walang naibigay na tulong. Pagdating ng kamatayan, mayroon tayong pulubing hindi nangangailangan ng tulong at walang maibibigay na tulong, mayamang nangangailangan ng tulong, ngunit walang makatutulong. Mayroon tayo ditong pulubing walang dignidad sa kamatayan kahit sa libing, mayamang may marangal na kamatayan at libing. Pagdating ng kamatayan, mayroon tayong pulubing may dignidad pagkatapos ng kamatayan, mayamang walang dignidad sa kabilang buhay. Mga minamahal, nabaligtad po ang lahat. Walang ikalawang pagkakataon, humihingi po dito ng pagkakataon siya, pero makikita po natin sa kwento, wala nang anumang pagkakataon. Inyo pong tingnan ang verse number 25 at 26. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon din paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at bukod sa lahat ng ito ay may roong isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo hindi maaari, gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin.
Mga kapatid, pinal ang hatol ng Diyos. Pagdating sa kabilang buhay, walang anumang debate, walang anumang apila, walang anumang usapan. Ano po? Wala na po yan. Yan po ay pinal na, mga minamahal. Oho, gamitin man lahat ng materyales sa buong mundo upang lagyan ng tulay ang impyerno patungong langit, hindi makakaya at hindi tatayo magpakailanman. Walang sapat na panalangin na nasa impyerno, walang sapat na panalangin ng mga mahal sa buhay na naiwan ng mga nasa impyerno ang kayang maghango ng kaluluwa sa impyerno. Wala po. Ang tulay ay ibinibigay ngayong buhay ka pa. Ngayon pong buhay ka pa. At alam niyo ang isa na pansin ko? Itong mayamang ito, pansinin niyo, suguin mo si Lazaro. 2 beses binanggit. Aba, nasa impyerno na, bose pa. Alam niyo, nakita ko, hindi magagawa ng impyerno na baguhin ang iyong pagkatao. Mananatili ang iyong pagiging makasalanan magpakailanman. Oho. Hindi mababago yan. Oho, ng impyerno. Ngayon, tanong, sa huling bahagi, bibilisan ko na lang po, bakit ang pulubi nasa langit at ang mayaman nasa impyerno? Bakit ang pulubi ay nasa langit at ang mayaman ay nasa impyerno? Dalawa po ang keyword dyan para nating malaman. Verse 29. Nag-request po sa 27 yung mayaman na papuntahin sa bahay nila si Lazaro dahil mayroon siyang 5 kapatid. Opo, may 5 kapatid eh. Ayaw niya. Ayaw niyang pumunta ang kanyang mga kapatid sa impyerno. Kaya nag-request siya, pwede bang suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama? Anong sagot? Ito po ang sagot. 29. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaang sila'y pakinggan nila. Ano yon? Hindi susuguin si Lazaro. Nandun si Moises, panahon pa ito ni Moises, at ang mga propeta, bayaang pakinggan sila. Anong ibig sabihin nun? Ang nilalaman ng pangangaral ni Moises at ang mga propeta, ang sekreto, para yung kanyang mga kapatid, hindi magpunta ng impyerno. Ano yon? Biblia yun eh. Biblia yun eh. Mga kapatid, kung ngayon hindi ka kayang baguhin ang Biblia, wala na makakabago sa'yo. Kung ngayon hindi mababago ang destinasyon mo ng Biblia, wala nang mababago sa'yo. Dahil kahit itong patay na ito na nangangatwiran, hindi po, dapat yung patay na balik. Anong sabi biruin mo yung ugaling yan? Wala pa rin tiwala sa salita ng Diyos. Kaya bakit dito po sa amin sa Baptist, we read the Bible. We want you to hear the Bible. Lucas 24, verse 25 to 27, here is the key. Ano ba ang ipinangaral ni Moises at ng mga propeta? Inyo pong tingnan. This is a good summary. Ano ba yung Moises, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers? Mga propeta hanggang kay Malakay. Ano ba yon? Lucas 24, verse 25 to 27. At sinabi niya sa kanila, o mga taong haling, makupad ang mga pusong na magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Ano yon? 26. Hindi baga kinakailangan, pakinggan niyo po, si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Sino daw po yan? Sa 26? Si Kristo ay kinakailangang maghirap. Yan daw po ang sinasabi ng mga propeta. Verse 27, mga kapatid. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa Kanya sa lahat ng kasulatan. Sino daw po ang ipinangaral ng mga propeta? Si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, mga kapatid, ang ipinangaral. Anong ginawa ni Kristo Jesus, mga kapatid, doon sa krus ng Kalbaryo? Lagi ko pong ginagamit na ilustrasyon, kung ito ang listahan ng aking utang at ng aking kasalanan na sisingilin ng Diyos Ama sa akin, ang ginawa ng Diyos sa akin ay ito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang ginawa niya upang ako'y tubusin, kinuha niya ang akin at ang iyong kasalanan
At doon sa krus ng Kalbaryo, mag-isa siyang namatay at binayaran ng iyong kasalanan. Amen? Oho, yun po ang ginawa ni Kristo Jesus. Binayaran ng iyong utang, kaya kung ikaw ngayong umagay magsisisi at sasampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay makakasama sa langit na bayan. Bilisan natin, Romans chapter 4, paano si Abraham napupunta sa langit? Romans chapter 4 verse 1, please. Mabilis na lang po, Romans 4. Paano napapunta si Abraham sa langit? Ano nga ang ating sasabihin? Na nasumpungan si Abraham na ating magulang ayon sa laman? Verse 2. Verse 2. Sige po. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapot hindi sa Diyos. Anong ibig sabihin? Kung si Abraham ay naligtas sa good works, edi magyayabang siya. Edi hindi sa good works siya naligtas. Verse 3. Verse 3. Sapagkat anong sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Verse number 4. Ito po ang kaligtasan ni Abraham. Na sa kanya na gumagaway hindi ibinibilang na biyaya ang ganti kundi utang. Anong ibig sabihin? Si Abraham ay naligtas hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ang kaligtasan ay biyaya, hindi sweldo. Ang kaligtasan ay biyaya, hindi reward. Kaya si Abraham nasa langit dahil kinilala niyang siya makasalanan, kinilala na niya ang pangangailangan sa Panginoong Hesukristo lamang. Ngayong umaga, kulang po ang panahon, pero sapat na ang inyong narinig upang malaman ninyo kung bakit ang pulube at si Abraham ay nasa langit na bayan. Ang tanong ngayong umaga, ikaw, sinong iyong pinanghahawakan para pumunta sa langit? Ako po, pag tinanong nyo, ikaw ba na nagsasalita, tiyak mong ikay palangit pag namatay? Yes. I know, 100% ako'y palangit pag namatay. Bakit? Hindi dahil ako'y Baptist. Hindi dahil ako'y mabait. Hindi dahil ako'y mas mahusay kaysa inyo. Ako'y palangit dahil ako'y makasalanang paimpyerno at si Kristo'y namatay para sa akin at sapat na ang kanyang ginawa para ako'y maligtas. Siya ang aking Panginoon at tagapagligtas. Ngayong umaga, tinatawag ka ng Diyos sa pananampalataya. Tayo pong lahat ay tumungo. Tayo pong lahat ay tumungo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, magandang umaga po. Salamat po sa inyong biyaya. Na ipangaral po ang inyong salita. Mangusap po kayo sa aming kalagitnaan. Habang tayo nakatungo, nakapikit po ang ating mga mata, mga minamahal, lalo na po sa aming mga minamahal na mga bisita. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata. Ngayon bang umaga, nangusap ang Diyos sa iyo at inaalala mo ang kabilang buhay? Saan nga ba pupunta ang aking kaluluwa pag namatay? Baka mali ang aking pinanghahawakan. Baka ako'y katulad ng mayaman na ang tanging meron lang siya, ay kayamanan. Nung siya sa atin, ang kanyang buhay, ang tanging meron lang siya'y kayamanan. Walang Kristo, walang pananampalataya, walang pagsisisi. Ngayong umagang ito, nais mo bang maligtas? Nais mo bang matiyak ang iyong buhay na walang hanggan? Nais mo bang sa langit pupunta pag ikay namatay? Ngayong umaga, kinikilala mong ikay makasalanan, tinatanggap mo sa iyong puso ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalatay, huwag mapahamak. Yan ba ang iyong panalangin, kaibigan? Gusto kong ikaw ay makita ngayong umaga. Sa lahat po ng ganito ang panalangin, nais mong maligtas, nais mong makatiyak ng langit na bayan, nais mong matiyak ang kabilang buhay sa langit na bayan. Kung yan ang naisin ng iyong puso, pwede ko bang makita ang iyong kanang kamay? Sige po. Pwede ko bang makita ang iyong kanang kamay? Salamat po sa kamay na iyon. Sige po, itaas po ninyo ang inyong kanang kamay. Salamat po, may nakikita po ako. Salamat po. Sige po, huwag kayong mahiya. Hindi natin ikinahihiya ang kasalanan noon, pero ngayon, ang ating tinatanggap at hindi ikinahihiya ang Panginoon. Gusto ko lang pong makita kayo. Sige po, makita ko po kayo. Taas po ninyo ang inyong kanang kamay. Sige po, amen po, amen po. Salamat po. Kaya ko lang po kayo gustong makita. Mga minamahal, gusto ko pong malaman kung sino ang naging malambot sa salita ng Panginoon. Praise the Lord po. Sige po, pakitaas nga po lahat ng inyong kamay, yung po mga nagtaas ang kamay. Salamat po, salamat po, salamat po. Ibaba niyo po ang inyong kamay. Sa lahat po na nagtaas ang kamay, diyan po sa inyong kinauupuan, mag-usal po kayo ng panalangin. Lumapit po kayo sa Diyos. Aminin niyo po na kayo makasalanan.
kilalanin niyo po na kayo nagkasala. Humingi po kayo ng tawad. At kilalanin niyo pong si Jesus ay sapat na para sa inyong kaligtasan. Sige po. Panginoon, salamat po ng marami. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Salamat po sa Ebanghelyo na ipinangaral ngayong umaga. Salamat po sa pagkilos sa puso. Salamat po sa ilang mga kamay na nakita namin nagpahayag. Hindi ikinahiya ang pagtanggap sa inyo ngayong umaga. Pinupuri po namin kayo't pinasasalamatan. Ang lahat na ito'y amin dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tawagin po natin ang ating pastor. Okay, salamat po. Napakagandang pangangaral, napakaliwanag. At salamat po sa Panginoon, siya ay gumawa. At narinig natin na may mga nagtaas ng kamay. Purihin po ang Panginoon. Hindi ang tinanggap nyo ay ang tao, kundi ang ating Panginoong Hesus. Yun po bang nagtaas ng kamay? Pwedeng tumayo ngayong umaga kung hindi kayo nahihiya na inyong tinanggap ang Panginoon sa inyong puso bilang tagapagligtas. Amen. Salamat po. Amen. Alam po ninyo, ang pangako ng Panginoon, pwede na ho kayong maupo. Sa mga tumanggap, ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang inyong kasalanan ay pinatawad ng lahat. Sabi ng Panginoon. At purihin po ang Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang banal na salita at panghawakan po ninyo. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi sila po ay mayroong buhay na walang hanggan. Juan 5:24, ang sabi ng Panginoon. Pakilagay nga yung talatang yon. John 5:24, doon po sa mga tumanggap. Ito ho, basahin nyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, si Jesus po ang may sabi, ang dumirinig ng aking salita at sampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay, ano po sabi? May buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen? Pinaniwalaan ho ba nung mga nagtaas kanina? Okay, amen po. Yun po ang pangako ng Panginoon.